Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 9 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Habang nasa gitna ng kaguluhan sa tulay, biglang sumigaw si Yo Sang-ah upang balaan si Kim Dokja na may paparating na panganib mula sa likod niya. Agad na yumuko si Dokja upang makaiwas sa isang suntok na puno ng dugo at enerhiya. Nang tumingin siya, napagtanto niyang ang umatake ay si Kim Nam-won, ang estudyanteng ilang minuto pa lamang ang nakalipas ay namatay matapos sumabog ang ulo. Ngayon ay isa na siyang demonic person, isang uri ng mutated na tao na nahawahan ng Black Ether. Kahit na itinuturing lamang silang grade 9 na nilalang, napakadelikado ng mga demonic person dahil ang kanilang katawan ay nagiging mas malakas at mas mabangis kaysa noong sila ay normal na tao. Sinubukan ni Dokja na gamitin ang kanyang skill na Omniscient Reader's Viewpoint upang maunawaan ang kalaban, ngunit agad itong nakansela dahil wala ng kamalayan si Kim Nam-won. Isa na lamang siyang halimaw na gumagalaw parang sa instinktong pumatay. Habang sinusubukang ipagtanggol ang sarili, nasugatan si Dokja ng magasgasan ng matutulis na kuko ni Nam-won ang kanyang braso. Ang sakit ay tila parang nasusunog ang laman niya, at napagtanto niyang ito ang isa sa mga dahilan kung bakit napakadelikado ng mga demonic person, ang kanilang lakas ay maraming beses na mas mataas kaysa noong sila ay tao. Sa gitna ng labanan, plano sana ni Dokja na magbigay ng utos kay Yo Sang-ah. Ngunit bigla niyang napansin na may kakaibang nangyayari. Si Han Myung-woo, na kanina lamang ay hirap pang maglakad dahil sa sugat sa binti, ay biglang tumakbo ng napakabilis habang buhat si Yo Sang-ah sa kanyang balikat. Malinaw na iniiwan nila si Dokja sa tulay upang iligtas ang sarili. Ang bilis ng pagtakbo ni Myung-woo ay hindi normal, kaya agad na naisip ni Dokja na ito ay dahil sa kapangyarihan ng stigma mula sa kanyang sponsor, ang one-legged swift horse na ibinigay ng constellation na kilala bilang Lame Trickster. Sinubukan ni Dokja na gamitin ang skill na character list upang suriin si Han Myung-woo, ngunit nabigo ito. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, napagtanto niya ang dahilan, sina Yo Sang-ah at Han Myung-woo ay hindi mga karakter sa nobelang alam niya. Sa orihinal na kwento ng Ways of Survival, sila ay mga taong dapat namatay na agad kung hindi sila nailigtas ni Dokja. Dahil hindi sila bahagi ng orihinal na kwento, hindi sila makilala ng kanyang skill. Habang iniisip niya ito, patuloy namang lumalapit sa kanya ang mga demonic person, kasama si Kim Nam-won. Sa kabilang dulo ng tulay, nakatawid na sina Lee Hyun-sung at Lee Gilyaong sa safe zone, kaya wala nang makakatulong kay Dokja. Napagtanto niya na imposibleng tumawid sa tulay ng mag-isa dahil kung maging odd number ang mga tao sa tulay, agad siyang mahuhulog at kakainin ng mga ichthyosaur sa ibaba. Upang mabuhay, pinilit ni Dokja na manatiling kalmado. Sa halip na makipaglaban ng direkta, ginamit niya ang galaw ng mga halimaw upang unti-unti silang mapabagsak mula sa tulay. Ang mga nahulog na demonic person ay agad na nilalamon ng mga ichthyosaur sa ilog, na parang mga piranha na pinaghahati-hati ang kanilang katawan sa loob lamang ng ilang segundo. Habang ginagawa ito, patuloy na umaandar ang oras ng senaryo, at ipinapakita ng stopwatch ng Dokkaebi na may natitira na lamang na 15 minuto. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, patuloy siyang nasusugatan, tinamaan ang kanyang balikat, at iba pang bahagi ng katawan dahil sa mga mabilis na pag-atake ni Kim Nam-won. Kahit na alam niya ang maraming impormasyon mula sa nobela, napagtanto niyang mahirap pa ring lumaban dahil hindi sanay ang kanyang katawan. Sa gitna ng desperasyon, patuloy siyang nakakatanggap ng coins mula sa mga constellation na nanonood sa kanya. Kahit na ang iba ay natutuwa lamang sa kanyang paghihirap. Nang umabot sa humigit kumulang 5,000 coins ang kanyang naipon, biglang nag-activate ang isang bagong skill, bookmark. Hindi pa niya ito kailanman nakita sa nobela, ngunit agad niyang naintindihan kung paano ito gamitin. Pinayagan siya ng skill na pansamantalang gamitin ang kakayahan ng isang karakter na nasa kanyang listahan. Pinili niya ang unang bookmark, si Kim Nam-won. Sa sandaling iyon, tila pumasok sa kanyang isipan ang mga alaala ni Nam-won at nagbago ang kanyang katawan. Na-activate ang skill na blackening level 1, at sa loob ng 1 minuto ay nagkaroon siya ng kaparehong lakas at galaw ng mabangis na karakter.
Sa bagong kapangyarihang ito, sinalubong ni Dokja ang demonic na si Kim Nam-won sa isang direktang sabupaan. Dahil pareho na silang may parehong uri ng lakas, nagawa niyang makipagsabayan. Sa huli, nagawa niyang hiwain ang katawan ni Nam-won gamit ang Swiss knife mula sa braso hanggang sa puso. Ang tanging paraan upang patayin ang isang demonic person ay sirain ang puso nito, kaya tuluyang bumagsak si Nam-won at nahulog sa tulay. Sa sandaling iyon, naisip ni Dokja na kung hindi nagsimula ang mundong ito ng pagkawasak, maaaring naging normal na estudyante lamang si Nam-won na nag-aaral para sa kanyang kinabukasan. Kahit na siya ay dating kinamumuhian, nakaramdam si Dokja ng kakaibang lungkot habang pinapanood ang kanyang pagbagsak. Pagkatapos maubos ang oras ng bookmark, nakaramdam si Dokja ng matinding pagod. May natitira pang maraming demonic person sa tulay, at alam niyang hindi niya kayang harapin ang lahat ng iyon ng mag-isa. Gayunpaman, tila may inaasahan siyang mangyari. Ilang sandali lamang ang lumipas nang biglang may marinig na malalakas na tunog ng pagdurog ng laman at buto. Isa-isang tumilapon ang mga demonic person na parang tinamaan ng isang tangke. Napagtanto ni Dokja na may isang taong paparating, isang napakalakas na tao na walang kahirap-hirap na pinapatay ang mga halimaw gamit lamang ang kanyang kamao. Sa wakas, lumitaw ang lalaking iyon sa harap niya at pinatay ang natitirang demonic person na nagbabanta kay Dokja. Kahit nahanda na ang isip ni Dokja, hindi niya mapigilan ang lamig na gumapang sa kanyang likod dahil sa lakas ng taong iyon. Nang gamitin niya ang character list, agad itong nagbago sa summary list dahil sobra ang dami ng impormasyon tungkol sa lalaki. Doon niya nakita ang pangalan nito, Yoo Jong-hyuk, ang maalamat na regressor na may napakaraming makapangyarihang skill tulad ng Sage's IS, hand-to-hand combat, at weapons training. Siya ang taong nagpapatunay sa unang paraan upang mabuhay sa wasak na mundo. Bago pa makapag-isip si Dokja ng mabuti, bigla siyang sinunggaban ni Yoo Jong-hyuk sa leeg at malamig na nagtanong kung paano siya nakaligtas hanggang ngayon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Dokja na nakaharap na niya ang pinakaimportanteng tao sa mundong iyon, ang lalaking siyang nagsimula ng napakalaking trahedya ng kwento. At dito nagtatapos ang Kabanata 9, nagustuhan mo ba? Mag-comment sa baba at patuloy lang sa pagsubaybay para sa susunod na kabanata. Paalam.